Sino-sinong matchup ba ang mga naglaban sa nangyaring God Valley incident? In chapter 1096 nga binigyan tayo ng konting pasilip ni Oda sa magaganap sa nangyaring God Valley incident. At although glimpse nga lang yung nakita natin, nagka-idea naman na tayo sa overall structure ng magiging laban nila. Since nilapag nga ni Oda yung mga karakter na involved sa event na to. Kaya naman sa video nga na to pag-uusapan natin ang mga naging possible matchup sa nangyaring event na to. Aalamin nga natin kung sino-sino kaya probably ang mga naglaban at kung sino ba ang swak na matchup para sa isa't isa. At syempre para umpisahan nga itong topic natin unahin na natin yung pinaka-obvious na matchup, which is yung Goldie Roger at Garp laban kay Rox D. Sebek. Yes, in-straight up ko na nga itong matchup na to. Since sinasabi nga rin na nagtulong talaga itong dalawa na to para mapatumba si Sebek. Pero syempre hindi ko pa rin inaalis yung posibilidad na pwedeng may nilabanan muna itong sila Garp at Roger bago nila makaharap itong si Sebek. Gaya ng nilabanan muna ni Roger si Whitebeard or si Shiki. At pagtapos nun nag-proceed na siya kay Sebek. Same as Garp na pwedeng nilabanan muna sila Big Mom or maybe si Kaido bago makapunta kay Sebek. Pero sa tingin ko syempre ito yung magiging endgame matchup, yung Roger at Garp laban kay Sebek. So ano bang masasabi ko sa matchup na to? Bali isang word nga lang ang naiisip ko. At ito nga yung Battle of the D's. Dahil alam naman natin na itong tatlo na to may mga initial na D sa pangalan. Though kung ano man nga ang pinag-aawayan nilang treasure sa isla na to I'm sure na sobrang halaga nito gaya ng pwede nga tong isang ancient weapon. Dahil hindi naman magpapatayan ang mga to kung pera at mga gintulang ang pinaglalabanan nila. Baligaya nyo agree nga rin ako na gawing movie na lang itong mangyayaring full battle ng God Valley incident. Dahil kung gagawin nga to sa anime at mabilis lang rin yung pacing ng bawat laban, mas pipiliin ko na lang na maghintay ng matagal at gawin tong movie kaysa mapanood ko to ng mabilis pero bitin naman. Diba? So ang next matchup nga itong Whitebeard versus Saint Figarland Garling. Bali nabanggit ko na nga itong matchup na to sa mga past videos natin. Ang rason nga syempre yung sugat daw ni Whitebeard na nabanggit niya kay Shanks na I-assume itong marka niya sa dibdib. Since wala nga to 38 years ago, sumasakit nga daw yung sugat ni Whitebeard sa tuwing nakikita niya yung pagmumuka netong si Shanks. At dahil nga sa kamuka ni Garling etong si Shanks at similar sila ng last name, which is Figarland, we assume na at some point nagpang-abot talaga itong dalawa na to. At dito nga yan exactly sa God Valley incident. Ang rason naman ng pagkampe ni Garling sa side nila Roger obviously na para protektahan itong mga celestial dragons, which is ito rin naman yung pinopoint ni Garp. Nakita rin naman natin na kahit mahangin etong si Garling pinrioritize niya pa nga rin yung kaligtasan ng mga celestial dragons nung dumating na itong Roger Pirates. Though nahihinaan pa nga tayo kay Garling since wala pa nga siyang napapatunayan o naipapakita sa atin, mukha na nga ni Dragon ang magpapatunay na talagang malakas ito. Kaya wag natin siyang maliitin. Malay natin dati pala siyang greatest swordsman in the world. Diba? Ang next matchup naman natin itong Golden Lion Shiki versus Silver's Rayleigh. Alam nyo naman kung gaano kalakas itong si Shiki, diba? Although natalo nga siya kay Roger sa naganap na Edward, ipinamukha pa nga rin sa atin ni Shiki na isa siya sa top tier members na itong Rox Pirates during old era. Since nilabanan nga niya ng sabay itong sila Sengoku at Garp sa harap pa mismo ng Marineford. So ganito nga ka-confident at kaangas itong si Shiki. Kita naman natin sa chapter 1096 kung gaano siya ka-stubborn, na even nagbitaw pa siya ng salita na papatayin niya daw ang lahat, ultimo kakampi niya. Kaya naman sa tingin ko nga itong matchup niya kay Silver's Rayleigh saktong-sakto para sa kanya. Dahil itong si Shiki nga ang bukang bibig si Roger. At syempre as a vice captain hindi hahayaan ni Rayleigh na dapuan itong kapitan niya ng kalaban. Kaya naman isa nga ako sa nai-excite kung ano ang kayang maibigay netong si Rayleigh during sa prime niya. Dahil panigurado, kung nalalakasan na nga tayo sa matandang Rayleigh ano pa kung makita natin siya sa prime niya. Kaya I'm sure na malupit na laban ang masasaksihan natin sa
mga dalawa na to. Ang sumunod naman na matchup itong Scupper Gaban versus Big Mom. Yes, alam ko na yung iba sa inyo mapapakunot ang noo sa matchup na to, since kilala naman natin si Big Mom. During nga sa panahon na to 30 years old na itong si Big Mom, meaning prime years niya itong moment ng God Valley incident. Kaya bakit naman siya itatapat lang kay Scupper Gaban? Bali sa mga hindi nakakaalam at nang mamaliit, kay Gaban siya nga yung parang ikatlong pinakamalakas sa Roger Pirates, sumunod kila Roger at Rayleigh. Syempre kumbaga parang siya ang Sanji ng Straw Hat Pirates. Though limited nga lang ang knowledge natin sa karakter niya, ipinakita naman na ni Oda yung possible na kakayanan niya, gaya ng nakita natin sa naging laban ng Roger Pirates at Whitebeard Pirates. During nga sa oras na to ang naging katapat ni Roger syempre si Whitebeard, samantalang si Rayleigh naman itong batang si Marco. Pero ang tumapat nga kay Scupper Gaban itong considered na ikalawa sa pinakamalakas sa grupo ni Whitebeard, which is si Kozuki Oden. Imagine, yung ikalawa sa pinakamalakas sa Whitebeard Pirates ang tumapat kay Gaban, at in fact halos patas nga lang yung ipinakita nilang laban, meaning may ibubuga talaga in terms of battle itong si Scupper Gaban. Ang logic na nga lang dyan nakita naman natin yung naging paghaharap nila Whitebeard at Oden, diba? Alam nga ni Whitebeard na may ibubuga sa laban itong si Oden, kaya nga siya mismo ang humarap dito nung time na napadpad sila ng Wano. Kaya naman itong Big Mom versus Scupper Gaban very possible para sa akin. At gaya nyo curious nga rin akong malaman kung ano ba possibly ang magiging resulta nitong laban na to. Anyway, ang sumunod na matchup naman itong Kaido versus Holy Knights. Alam ko na nakilala natin itong si Kaido bilang isa sa pinakamalalakas sa era ngayon. Pero 38 years ago nga, during sa God Valley incident, 21 years old pa lang siya sa oras na to. At sinasabing apprentice pa lang siya ng Rocks Pirates. Plus wala pa nga siyang Devil Fruit sa oras na to. Meaning wala pa sa prime si Kaido nung time na to. Kaya naman understandable nga kung imamatch up lang siya ni Oda sa hindi pa high tier members ng Roger Pirates o maski sa hanay ng Marines. Kaya naman ang logical nga lang na pwedeng tumapat kay Kaido itong ibang miyembro ng Roger Pirates or itong mga pinakilala sa ating mga Holy Knights. Possible nga itong matchup na to sa tingin ko, since nakita na nga nating lumaban itong si Kaido sa marami, gaya ng naging laban niya sa mga Scabbards. At since likas ngang durable itong pangangatawan ni Kaido, sa tingin ko naman na kayang-kaya niya itong mga ito. Bale, ang huling ang matchup na pag-uusapan natin itong mga natitira sa Rocks Pirates na sila Miss Bakin, Gloriosa, Wang Zi, Silver Axe at Captain Jan, laban sa mga natitira pang miyembro ng Roger Pirates na sila Milipine, Sunbel, Taro at Yui. So sila nga lang sa Roger Pirates ang pinangalanan ko, since sila nga lang yung nakita natin sa chapter 1096. Pero syempre kung may ipapakilala pang iba idadagdag na natin sa matchup na to. So ayan na nga yung mga matchup sa tingin ko sa nangyaring God Valley incident. Ipapaalala ko lang ulit na hindi porket sinabi nating itong mga to ang possible na mga maglalaban, ito lang talaga yung mga nilabanan nila. Dahil pwede nga ring nakaharap ni Roger o ni Garp ang bawat isa sa Rocks Pirates, since ganito nga gumawa ng sequence ng battle si Oda, gaya na lang sa nangyari sa Wano, na nakaharap muna nila Big Mom at Kaido ang 5 supernovas bago sila nag-proceed sa mga separate matchups nila. As for Gorosei Saturn naman na nakita rin natin sa God Valley, I doubt na sasali siya sa rambulan na to, dahil ang isa nga sa mga goal niya patayin yung may mga initial na D sa pangalan. At dahil nga sa yung tatlong primary characters na maglalaban-laban may mga D sa pangalan, I assume na mas pipiliin na lang niyang umiwas sa gulo, dahil either way siya rin naman ang makikinabang kung may mamamatay sa mga ito. Anyway, para sa inyo ba, sino-sino sa tingin nyo ang mga nagharap during God Valley incident? Kung may naisip nga kayong mas magandang matchup kaysa sa nabanggit ko, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!